Magandang gabi po sa inyong lahat at hindi ho kaaya-ayang balita sapagkat pinatay ang pagdinig sa Blue Ribbon. Naging malinaw ang pahayag ng Presidente ng Senado na indefinite po yung pagkansela o pagsuspindi sa hearing ng Blue Ribbon. Mga kababayan, harap-harapan na po tayong winawalang hiya. Sirang-sira na po ang institusyon. Kaya natin na sinabing pinatay, pagka ang hearing po ay sinabing indefinitely suspended, indefinite nga po yun, walang katiyakan. Napansin ho ninyo, nung nabanggit na, yung pangalan na ayaw ni hindi man mabanggit ng mga senador, yung mga pangalan na ayaw man banggitin ng mga kongresista, except of course for a few, like Senator Dante Marcoleta, na paulit-ulit binabanggit ang pangalan ng taong ito. Nung nabanggit na, yung pangalang Ferdinand Martin Romualdez, di ba? Hindi po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon last week. Bakit? Very damaging na po yung naging direktang pahayag, testimonya at sinumpaang salaysay, whether doon sa isa pang sablay na notary public na binawi bigla yung pirma, napasumpaan naman po nung Orly Gutesa, yung Orly Gutesa, ni Master Sergeant Orly Gutesa, nagkakandara pa na po ang mga alyado ng Malacanang, yung mga tuta at payaso ng Malacanang sa Senado, kung paano pigilan ang pagdinig sa Blue Ribbon. Napag-usapan na rin natin sa live. Maging vigilant po kayo, hindi po kaya ito ng 1, 5, 3 tao, kahit 1,000, 10,000 tao. Kailangan po ito collective effort ng mamamayang Pilipino. Hindi po dapat tayo pumayag na indefinitely suspended ang Blue Ribbon hearing. Last week, pinapalamig nila ang issue, pilit pinapatay para makalimutan, nung binanggit na yung tila patron nila na hindi humabanggit-banggit ang pangalan. Nung binanggit na yung pangalan ni Martin Romualdez kung saan nagde-deliver ng mali-maletang pera, ang grupo ng security group ni dating Congressman Saldi, ako bukol ko, di ba? Natakot na po sila ron dahil nasa tarangkahan na po ng Malacanang. Importanteng marinig ko ho yung inyong komento, sana ho mag-engage kayo. Batiin ko lang po muna yung mga nauna. Si Fernan, si Nuj Manansala, watching from Pampanga, si Cecil Vinoya from Baguio City, Larry Espejo, si Lalu_Gonzalez.channel, si Tessie Amanuma from Tokyo, Japan, magandang gabi sa iyo dyan, si Jennifer Apura, si Daisy Digamon Cutin from Kansas, from Riyadh, pala si Lalu_Gonzalez at that channel. Si Tintot, high attorney from Vancouver, Canada. Si Mama Dij. Si Shori Lin Yano from Japan. Kay Jenny Gilyarawan, Nita Casel, Merlinda Manalo from Hong Kong. Kay Ann Manuel. Good evening po, Share and Dan. Maraming salamat. Si Juliet Mara from Alberta. Maganda ho na marami tayong kasamang mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo at ibang panig ng Pilipinas. Sana ho, ang ating layunin, alam naman na ninyo by now, ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Yung mga nasa ibang bansa, the advocacy of our social media platform is to elevate the level of public discourse, so that in the hope that we will have a more enlightened citizen na mas informed, meron po kayong nalalaman sa mga nagaganap at mga higit na mahalagang usaping panlipunan. Kagaya po ng desisyon ng mga tutat payaso sa Senado na patayin ang pagdinig sa Blue Ribbon na ginagawa at indefinite po yung suspension. Sana ho ay kagaya nila Teresa Lorenzo, yung nasa Kuwait, si I Like Pilipinas from Dubai. Sana ho ay ma-share din ninyo ito nang sa ganoon ay
higit na lumawak ang pagpapalaganap natin ng mga makabuluhang impormasyon sapagkat lahat po tayo, lahat, walang exception, lahat po tayo ay taxpayers. At ang pinaglalaroan ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay taxpayers money. Lahat tayo taxpayers. Just in case you do not know, dahil meron po talaga na akala nila ay yung matuturing ka lang na taxpayer kapag kayo may trabaho, nagfa-file ka ng inyong income tax return, meron kang withholding tax. Hindi ho. Lahat po tayo, mapa-vendor ng fishball, mapa-negosyanteng malaki, mapa-makatamtaman ang katayuan mo at estado sa buhay, lahat po tayo ay taxpayer. Bakit? The moment na meron po kayong binili, kahit ano, sigarilyo, nagpakarga ng gasolina, namalengke, nagbayad ng kuryente, nagbayad ng tubig, kumukonsumo ng internet at meron kayong connectivity, lahat po yan ay may kalakip na buwis. The moment that you are a consumer and you consume something, whether it be goods or services or food, yung mga paglabas-labas po sa mall, pagkain sa labas, taxpayer po kayo. Meron pong kaakibat na buwis yan. Lahat po tayo ay taxpayers. Kaya lahat po tayo dapat ay kasali sa usaping ito. Balik po tayo sa ating topic ngayong gabi. Ano? Tuta at payaso sa Senado. Wala na pong independence. Wala na po yung sistema ng check and balance. Wala na po. Kaya nga hindi ba lagi ko sinasabi, huwag naman nilang mamasamain kung paulit-ulit po sapagkat tayo nagiging tinig lamang ng mamamayang Pilipino. Dito na po tayo lahat nagsusumbong sa ating mga magigiting na miyembro ng mga military and uniformed personnel. Siguro po, honorable women and men of the Armed Forces of the Philippines and other uniformed personnels. Mga ma'am, mga sir, kanino pa ho kami magsusumbong? Nakita naman ninyo, kanina lamang, an hour ago, nag-anunsyo si Senador Tito Soto, yung Pangulo ng Senado, pinatay ang pagdinig ng Blue Ribbon. Kanino pa ho magsusumbong ang mamamayang Pilipino? Tuta't payaso na ho ang Senado Iilan na lang ang lumalaban dyan At ngayon nagdesisyon, papatayin yung pinatay na ho yung pagdinig suspended indefinitely. Pinag-uusapan ho natin yan dito sa ating programa na antabayanan po ninyo, let us all be vigilant. Please mag-ingay ho kayo sa lahat ng social media platforms sa community ninyo. Ngayong araw ng ito, Sabado, mag-sakto ho, baka naghahapunan na iba, baka iba nag-early dinner o mag-dinner pa lamang o late dinner. Whether you are with your family, your friends, your neighbors, your business associates, o yung inyo pong kung anumang grupo, kagaya po ng Tau Gamma Phi. Happy anniversary sa inyo mga tol, yung mga miyembro ng Tau Gamma Phi na nag-celebrate po ng kanilang anibersaryo ngayong araw, October 4. Happy anniversary sa inyo. At ganun din yung mga kabahagi ng TOL, yung Triskelion Order of Law. Ito po yung mga brad naman po ng mga Tau Gamma Phi na nasa law school o dili kaya iba ay naging abogado na ho. So maligayang anibersaryo po sa inyo at pagpatuloy ninyo yung inyong pagbibigay ng community service. Napakarami niyan mga miyembro niyan. At payapat po tayo, wag na tayo mag-engage doon sa nakagisna nung araw na away dito, away doon, fraternity war. Wala ho yun. Community service na po tayo. At sana ang gawin po ninyong dagdag o modification bukod sa pagbibigay ninyo ng kung ano-anong physical services, medical, dental mission, yung legal advice, legal aid, sana ho magkaroon din kayo ng pagmumulat sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga brad at sis, sa mga mahalagang usaping panlipunan. Pagkagaya po kung paano tayo winawalang hiya ng mga tuta at payaso sa Senado. Labis-labis na po ito, sobra na po ito. Harap-harapang pangwawalang hiya na po ito sa ating mga Pilipino. Masyado na po tayong ginagawang mangmang. Hindi po tayo mangmang, hindi po tayo tanga, hindi po tayo mga bobo. Maari yung mga tuta't payaso
na nariyan sa Senado, sila yung ganun. Pero hindi po ang mamamayang Pilipino. Kailangan po tayo magkaisa. We have to push back dahil sobra-sobra na po ito eh. Imagine ninyo, hindi na nila maawat eh. Nandito na po tayo. Ito na yung inaabangan ng mamamayang Pilipino. Yung affidavit po ni dating Yusek Robert Bernardo. Pinangalanan ni former Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Saludo uli sa iyo at sa iyong tropa, Sergeant Gutesa. Pinangalanan si Martin Romualdez na sila'y nag-deliver ng maletang pera. Kakahalaga ng 45-48 million per maleta. Hindi lamang isang beses, maraming ulit. Usually 3 times a week. Imaginein po niyo kung gaano karaming pera yon. Segue ko lang po. Kailangan po rito kolektibong pagkakaisa na ng mga Pilipino. Hindi po pwedeng may kulay ang paglaban sa korupsyon dahil yung pangwawalang hiya po ng Marcos Jr. administration sa Pilipino, wala pong kulay, wala pong relihiyon. Ang tingin sa ating lahat, napakaliit. Ang tingin sa ating lahat ay mga basahan o masahol pa sa basahan. Ganon po tayo inuyurakan. Kanya, let's do our own little share and effort. Meron lang po talagang mga taong, hindi lang po sa Senado to, napakaraming tutat payaso na nagpapagamit sa Malacanang, sa Marcos Jr. administration. Mantakin ninyo, lumindol lang 6.9, magnitude 6.9. Tinamaan ang ating mga kaibigan at kababayan sa Cebu. Kulang na kulang sa tubig. Ito po yung mga ilang mainstream media. Magpapalabas po ng kanilang video clip, kalunos-lunos yung itsura ng ating mga kababayan, meron pong malungkot na background music. Tapos ang sasabihin, sana ho ay mag-donate kayo, ipasok nyo ang donasyon ninyo sa ganito, tutulong po tayo. Apakawalang hiya po ng mga yan. Hindi nyo nga binabalita yung panggagahasa ng Marcos Jr. administration sa kaban nating mga Pilipino. Nakuha nyo pang humingi ng tulong, pinansyal o material, ang dami hong pera ng Pilipinas na patunayan na natin, nakita natin. Nakasalansang lang po sa mesa Diyan sa First Engineering District or First District Engineering Office ng Bulacan, nakasalansang po yung pera Pinagpaparti-partihan lang ho nung Yusek Robert Bernardo, nung Henry Alcantara, nung Bryce Hernandez, kung kani-kanino pinapadalaan, pati yung Congresswoman dating Mitch Cayon, nababanggit, pinagpaparti-partihan Tapos ngayong may kalamidad, pagsasamantalahan pa tayo ng mga mainstream media, wag na po tayong magpatumpik-tumpik, wag po kayong magpagamit. Kung gusto nilang mag-donate, total may mga nag-a-ads naman sa kanila, may mga commercial naman sila, di ilabas nila yung kanilang kita. Bakit kukunin sa ordinaryong manggagawa? Si Manong Grab driver, yung Manong fishbowl, si ate na nagtutulak ng nilagang mais, bakit ihingin sa atin ng tulong? Hindi po tayo madamot, pero nakita natin ang daming pera ng Pilipinas. Ninanakaw lang ng mga tiwaling politiko. Kaya itong mainstream na ito, wag po kayo mag-donate. Kung gusto po niyong tumulong, diretsyo ninyo doon sa mga nasa lanta. Wag niyo pong idadaan diyan sa mga hunyangong mainstream media. Ulitin ko wag kayong papadala. Ang ginagawa nila para kayong binibigyan ng isa na namang drama anthology. Meron pong mga video clip na kawawa yung ating mga kawawa talaga yung nasa lanta ng lindol at ng bagyo. Kawawa talaga. But there is no point na paulit-ulit mong ipalabas tapos meron kang malungkot na background music tapos sasabihin mo, sana hoy magtulong kayo, magbigay kayo ng donasyon ninyo, ang kakapal na mukha ninyo. Ang kakapal na mukha ninyo. Tapos hindi nyo ibabalita yung pagnanakaw ng Marcos Jr. administration. Tapos lalapit kayo sa mga ordinaryong tao, kuba na ho kami kakatrabaho. Hihingan nyo pa? Mga kababayan, wala pong masamang tumulong. I suggest, if you have friends in Cebu, doon nyo po idaan ng diretsyo. It doesn't have to be big. Kaunting tulong, nakakabili ng tubig, toiletries, makakain, ready-to-eat meal, diretsyo nyo po doon.
Huwag nyo pong idadaan sa mainstream media. Pasensya na ho kayo, tapatang usapan dahil ginagago na po tayo. Sila po ay kabahagi ng aparato ng pagnanako na nagaganap sa ating bansa ngayon. Hindi ho sila nagbabalita eh. Hindi nga nila mabanggit yung mga pangalan eh, ng mga personalidad. Hindi ba? Hindi nila mabanggit. Kaya huwag po tayong magpagamit. If you want to help, yes. Ganon po naman talaga mga Pilipino matutulungin. Ganon po talaga mga Kristiyano. Ganon po naman talaga mababait na tao. At galing po tayo sa lahing mababait at mararangal, ang lahing Pilipino. Tumulong po kayo by all means, pero idiretso nyo na lang po. Please, maghanap kayo ng kakilala. Maghanap kayo ng reputable group down there. Doon po sa ground zero. Huwag nyo pong idadaan diyan sa mga ipokritong mainstream media. Gagamitin lang po nila yung hard-earned money ninyo. Singilin natin sila. Bakit sa pa drama-drama ang gagaling ninyo? Bakit hindi kayo maghatid ng totoong balita? Ano? So balik tayo sa mga tuta at payaso sa Senado. Palakihin na ho natin ito, hindi lang Senado. Nabanggit na ho natin yung mga nagpapakatuta at nagpapakapayaso na miyembro ng mainstream media. Tingnan din natin paano nila i-handle o i-spin ang balitang ito na pinatay na ni Tito Soto ang pagdinig ng Blue Ribbon hearing. He can deny it for all I care. Siya nag-anunsyo at ang sinabi niya indefinite. Ating mga mahal na miyembro ng ating sandatahan, ang lagi ko sinasabi, you're the armed forces of the people. Yung ating mga kapulisan, pulis ng Pilipinas, pulis ng Pilipino. Kanino pa ho kami magsusumbong? Hindi ba? Umaasa ang milyon-milyong Pilipino. Mahigit sa mayorya, nakatuon ang ginaang mata, ang pagdinig, ang nakasubaybay sa ginagawang hearing o pagdinig diyan sa Blue Ribbon. Umaasa na mapapanagot, lalo na yung ating mga kababayan diyan sa lalawigan ng Bulacan, sa probinsya ng Bulacan. Hindi na po naubos yung tubig baha eh. Permanente na hong baha. Itong mga tuta at payaso sa Senado, ang kakapal naman na mukha ninyo. Excuse me for the term, I'm not sorry, it's happening down there. Ang dami na pong may alipunga eh. Sa Bulacan. Dahil hindi na po lumalabas yung tubig baha. Leptospirosis, nariyan yung bantang yan. Dengue, nandyan ang bantang yan. Nakuha nyo pang i-postpone o ipatigil indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon. Bakit? Out of control eh. Hindi na po nila makontrol. Hindi na kaya ng script nila eh. Remember their famous line, stick to the script. Lumabas na po, nag-off script na. At pag nag-off script na, hindi na po nila kaya. They cannot handle yung usapin pag nag-off script na. Ano yung off script? Yung pagpapahayag po ni Master Sergeant Orly Gutesa. Sir, yung mga kasama po niya, maglabasan na po kayo. Hindi ko alam kung saan tayo lalabas ngayon. Ngayong pinatay ang pagdating ng Blue Ribbon, I suggest kung kayo po ay nais lumabas, magpa-press conference na lang ho kayo. Gumawa rin kayo ng affidavit, panotaryohan ninyo bago ho kayo lumabas at mag-press conference at ilahad ninyo yung inyong nalalaman para po sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Just before I went ngayong live po natin ngayong gabi, ako po ay galing sa isang pribadong eskwelahan, meron pong pagtitipon. Kita ko yung mga kabataan, punong-puno po sila ng buhay, ang sisigla. Kaya po natin ginagawa pare-pareho ang paglaban sa korupsyon para po sa kanila eh. Ito ay para sa kanila. Wala na pong aabutan ng ating mga kabataan kung ganito kawalang hiya ang mga nasa gobyerno. Wala na pong hiya eh. Imaginein mo yung announcement na suspended indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon. Like a thief in the night. Bigla-bigla nag-anunsyo. Last week, balik po tayo. Hindi po sila nagawa ng pagdinig. Doon pa lamang talagang malakas na, even before that. Napag-usapan na ho natin, nakikiusap na po tayo, nangangampanya na tayo, mag-ingay ho kayo. Even before last week, meron ng direksyon dahil mukhang hindi nila makokontrol at hindi nga nila nakontrol. Papatayin nila ang pagdinig ng Blue Ribbon.
Last week, para po soft landing o soft break, hindi po sila gumawa ng pagdinig. Lumabas po yung kanilang chairman, si Senator Ping Lacson. Ang sabi ni Ping Lacson, wala raw siyang pakialam kung sinong tatamaan, masakit daw sa kanya kung may nababanggit ng mga kaibigan, pero itutuloy niya ang pagdinig ng Blue Ribbon at wala raw, hindi raw ito ititigil at papanagutin ang dapat managot. Pero duda na po tayo at marami pang iba. Dahil tila galing na po sa ilong yung kanya naging pahayag. Ngayon po itinuldukan ng kanyang kaibigan, yung kanyang kabarkada, si Tito Soto. Hirap po tawaging Senate President Dahil nakikita natin talaga ang Senado ay nagpapakatutat payaso sa Malacanang. Babalik po tayo, lalagyan natin ng konteksto kung bakit ang dami nakikita ko na ang dami hong galit Di ba? Ang dami ng galit. Bakit? Malinaw po sa atin di ba? Yung Article 11 Section 1 ng ating saligang batas. Yung accountability of public officers. Public office is a public trust. Dapat po tayong paglingkuran ng lahat ng mga nasa pamahalaan, whether they are elected or appointed, pati lahat ng kawani, lahat ng empleyado ng pamahalaan, dapat po tayong paglingkuran ng buong katapatan, responsibilidad, integridad, loyalty, at efficiency. At dapat po sila'y mayroong patriotism and justice at mamuhay ng simple. Wala na pong patriotism and justice Trilyong piso na po ang ninanakaw. Trilyong piso na po ang ninanakaw. Wala pong flood control. Babalik po tayo dito. Ito'y isang lantarang panggagago sa ating mga Pilipino, yung pagpigil indefinitely ng pagdinig ng Blue Ribbon, ng mga tuta at payaso sa Senado. Makibahagi po kayo, kausapin ninyo yung inyong pamilya. This is too much. Not unless, kagaya rin ho siguro nila ang kita ninyo, male-maleta, 3 beses isang linggo, nag-unload ng pera. Pero kung ordinaryong Pilipino lang ho, kagaya ko at kagaya ng marami na nakasubaybay po sa atin ngayon, kagalit-galit po ito. Kuba na po tayo Magkano nagsara ang palitan ng dolyar kontra piso? Nasa 58. Ilang araw na po nasa 58 pesos ang isang dolyar territory. Isang buong linggo na ho Bakit? Takot na ho ang investor Bakit? Dahil sa massive corruption and looting of public funds. Imbis na bigyang daan ng Blue Ribbon, yan naman ho ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon to seek transparency and public accountability. Pero itong si Tito Soto, wala po yata sa bokabularyo niya yung accountability at transparency. Saan tatakbo ang ordinaryong Pilipino? Winawalang hiya na ho ng mga institusyon ng gobyerno. Inaabangan ng tao dahil kagaya po nung ating huling pagdirektang ugnayan sa inyo, hindi ba naibahagi ko na kung talagang totoo ang investigation, ipatawag yung Yusek Trigib Olaybar at ipatawag yung kalihim ng DBM na si Amina Mina Pangandaman. Paano nyo nabuo yung sweetheart deal ninyo? Yung 2.85 billion pesos. Inaabangan po ng tao yan Tanungin yung Trigib Olaybar, Yusek ng DepEd, bakit mo kinaladkad ang pangalan ng Office of the Executive Secretary? Kanya po sinabi natin nasa tarangkahan na ni Bongbong Marcos ang kontrobersiya at anomalyang ito. Ito ba ang dahilan kung bakit dali-dali pinigil indefinitely, pinatay ng mga tutat payaso sa Senado ang pagdinig ng Blue Ribbon? Saan po magsusumbong ang mamamayang Pilipino? Ito na lang ang aming masusumbungan Yung ating mga ginagalang na nagbubuwis ng buhay. Pero minsan lang ho din kayo mabigyan ng pagkakataon, ipaglaban ng mamamayang Pilipino, maging tapat sa ating saligang batas. Huwag nyo naman bantayan itong mga ito. Nakakagalit ho talaga Huwag naman ninyong protektahan itong mga nabubuhay sa ninakaw na buwis
Ninanakawan din ho kayo nito eh. And yet you provide them VIP security, you provide them PSPGs, you provide them Special Action Force, you provide them Coast Guard. Please naman ho, protektahan ninyo yung mamamayang Pilipino. Laban pati sa mga tuta at payaso sa Senado. Wala na hong tatakbuhan ng mamamayang Pilipino. Ganito rin ang direksyon. Ako po'y abogado at I do not want to be reckless and risking my license unnecessarily. Pero masyado na po ito eh. Ganito rin ho yung naging direksyon nung kasong sinampa namin sa Korte Suprema. Kung matatandaan ninyo, January pa lamang, January 2024, if I am not mistaken, of this year, nagsampa na kami ng kaso sa Korte Suprema ni Congressman Sid Ungab at mga ilang pang miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League sa Korte Suprema upang ideklarang unconstitutional ang ating 2025 national budget. Nag-set na po ng araw, nagtakda na ng araw for oral argument. Ito po'y April 1, 2, and 3. Maganda ho yun, 3 araw. Talagang lilitisin ng Korte Suprema. Subalit, last minute, kinansela at minove ng May 19. May 19, pinospone na naman din at indefinite din ang postponement. Parehong-pareho nitong pronouncement ni Tito Soto. Hindi po natin dapat tanggapin ito dahil hindi ka tanggap-tanggap. Bakit mo papatayin ang isang pagdinig na talaga naman naglabasa na ho yung mga tao at patuloy pa rin yung mga pocket rallies na nagaganap? Well, some of those ay hindi naman seryoso dahil yung mga nagmarcha rin sa ilang lugar ay mga tutat payaso rin po ng palasyo. Pero dito tayo sa ating topic ngayon, yung tuta at payaso sa Senado. Madami na po sila eh. Pero mas marami po ang mamamayang Pilipino. Tingnan nyo lang din. Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yung them ho, kayo po yun, tayo po yun. Kaya wala nga po, tumatakbo nga po tayo rito eh. Di ba? Tumatakbo tayo rito dahil yung kanilang mga kapangyarihan galing po sa atin eh. Ano po ang pakiusap natin? Yung mga nagbubuwis ng buhay, wag na po kayong magpagamit sa mga nagnanakaw at nabubuhay sa nakaw na buwis. Proteksyonan niyo po kami. Crime is being committed. Tuloy-tuloy po yan. Nagpahayag si Congressman Sid Ungab, patuloy pa rin ang agos ng pera from DBM to DPWH. May mga additional releases pa ng around 58 billion, if I am not mistaken, based on the manifestation made by Congressman Sid Ungab on the floor of the House of Representatives. Wala pong tinag itong DBM. Dapat natin siyang tanungin, itong si Secretary Mina Pangandaman, pagpaliwanagin natin siya, sa ano tayo ngayon hihingi? Anong forum natin ngayon? Kung sa Senado, hindi nga siya humaharap eh. Paano niya naaprubahan yung sweetheart deal nila ni Yusek Traigib Olaybar na nagkakalagang 2.85 billion pesos na ang listahan ay galing kay Robert Bernardo at kay Henry Alcantara. Ang halaga ay 2.85 billion. Sinumiti nila kay Yusek Traigib Olaybar. Hindi po taga DPWH ito. Yusek po ito ng DepEd. Yusek po ito ni Secretary Sani Angara. Alam kaya ni Secretary Sani Angara na may side hustle itong bata niya? Si Yusek Traigib Olaybar. Yung sinumite ng mga DPWH dito kay Yusek Traigib Olaybar dahil ang sabi niya, he is representing the office of the Executive Secretary. That's why he should be brought before the Senate Blue Ribbon. Pinatay nga po ng mga tutat payaso sa Senado eh. Nagpahayag na si Senator Tito Soto eh. Canceled, postponed indefinitely. Suspended indefinitely ang pagdinig. Pag sinabi mong indefinite, maniobrahan na po yan.
Meron din po nagtawag tayo kanina na ang isa pang kadahilanan, marami raw po kasi ay magbe-break na ang Kongreso ng October 8, if I'm not mistaken. Kung may mga alam po sana, ay please correct me if I am wrong. Meron daw po kasing magbe-break na raw po ang Kongreso, yung Senado at mababang kapulungan ng October 8. At marami daw po sa kanilang miyembro ay meron na mga scheduled vacation or overseas trip. Kaya daw po sinuspend indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Trilyong piso ninanakaw, uunahin niyo pa yung biyahe ninyo.